Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa isang baryo na matatagpuan sa Iloilo. Sa mga panahon po na ito, doon ako nagtatrabaho at dati po akong sikyo. Taong 1997 po ito. Matagal na panahon na rin ang lumipas, pero hindi ko pa rin makakalimutan ang mga nangyari. Nangungupahan din ako noon sa isang baryo na malapit lang sa aking pinagtatrabahuan. Wala akong naging kalaban doon kasi mabait po akong tao, lalo na kapag nasa ibang lugar ako. May mga nakilala naman ako sa baryo na iyon at isa na dito ang aking kapwa sikyo na tawagin na lang nating Ramon. Bale, taga doon po talaga siya sa baryo na iyon. Mabait po ito. Sa una't pangalawang buwan ko doon ay wala po ako naging problema. Maayos ang takbo ng lahat at minsan nga nakikipaglaro pa ako ng basketball sa mga taga doon. Kaya hindi malayo na makikilala ako ng mga tao doon. Wala po akong mga kamag-anakan o kakilala sa bayan na iyon at sarili ko lang talaga ang aking kakampi. Nagpapakita ako ng respeto sa mga tao at sinusuklian din naman nila ako. Ngunit sa pangatlong buwan ko doon, isang umaga, ay tumungo ako sa bayan para bumili ng aking ulam sa agahan at tanghalian. Pumunta ako sa pwesto ng palagi kong binibilan kasi preska talaga ang kanyang mga karne. Pagkarating ko doon, ay nagtataka ako kung bakit wala siya. Nagtanong naman ako sa taong nagbebenta din ng mga karne sa katabi lang ng kanyang pwesto at bago lang siya sa aking paningin. "Tol, wala ba siya dito?" Tanong ko sa tindero, sabay turo sa pwesto ng aking suki. "Nakita mo namang wala, di ba? Ba't ka pa magtatanong?" Biglang sabi niya na nasa mataas na tono. Pinilit ko namang kumalma kasi meron naman talaga siyang punto. "O sige, magkano yung mga karne mo?" Tanong ko sa kanya. Sinabi naman agad niya ang mga presyo, pero nung titigan ko ang kulay ng mga karne, ay hindi ako kumbinsido. Alam ko kung preska o hindi ang isang karne. Sige na lang tol, salamat." Biglang sabi ko sa kanya at agad ako naglakad kasi nagbago ang isip ko. Magtatanong-tanong pero hindi naman pala bibili. Huwag ka na magtanong sa susunod. Nakakaabala ka ng tao. Narinig kong sabi niya. Lumingon naman ako sa kanya kasi napikon ako. Meron naman po akong karapatan na magtanong at magdesisyon kung bibili ba ako o hindi. "Ang angas mo ah. Hindi pa pwede magtanong? Wala naman akong sinabi na bibili ako. Hindi ba?" Sabi ko naman sa kanya at nakita ko siyang mahigpit na nakahawak sa itak. "Hoy kayong dalawa, wag niyo na yang ituloy." Sabi naman ng isang tindera at naglakad naman ako papalayo sa kanya. Subalit nung narinig kong sumigaw ulit ang tindera, ay agad akong lumingon sa likod. At sa maniwala kayo o hindi, tatagain talaga ako ng tindero. Pero mabilis ako nakaiwas at nahawakan ko ang kanyang mga kamay. Sa mga panahon po na ito, malaki na ang aking pangangatawan
kaya mabilis ko ring nahablot sa kanyang mga kamay ang itak at saka tinadyakan ko ito sa puson. Wala akong ginagawang mali sa'yo. Mahigit 3 buwan na ako dito sa bayan na ito. Pero ikaw lang talagang nakalaban ko. Sabi ko sa kanya. Suplado talaga yan. Kabago-bago lang dito sa palengke. Pero kung umasta ay parang hari ng mga tindero at tindera. Hindi naman magandang kalidad ng kanyang mga binibenta. Sabi naman ng tindera na nasa tabi ko. May araw ka rin sa akin. Maghintay ka. Pagbabanta pa sa akin ng tindero. Tumalikod na lamang ako at naglakad papalayo sa kanyang pwesto. Bumili na lamang ako ng 2 isda at saka umuwi sa bahay paupahan. Pagkarating ko doon ay agad kong niluto ang mga ito at yung isa ay inulam ko sa agahan at yung isa naman ay aking babaunin sa opisina. Kinahapunan, pagkatapos ng trabaho, ay dumaan muna ako sa isang talipapa sa bayan para uminom ng 2 beer. Ito yung nakaugulian kong gawin noon para agad akong makatulog at makapagpahinga. Meron naman akong mga naging kaibigan doon at minsan, sinasamahan nila ako. Tamang-tama din na dumating si Ramon. Ito po yung sinasabi ko na kapwa ko si Kyo at nakatira sa baryo na kung saan ako nangungupahan. Nakita ko namang bumili ito ng alak at naglakad patungo sa akin. Tamang-tama, sabay na lang tayong umuwi sa baryo. Sabi niya at tumango naman ako sa kanya. Marami kaming mga pinag-usapan hanggang sa nasabi ko na nga sa kanya ang tungkol sa nangyari sa palengke. Nagtanong naman ito kung sinong tindero ang gustong manakit sa akin. Inilarawan ko naman sa kanyang itsura. Pero hindi daw ito pamilyar sa kanya. At sabi ko, bago lang din siya sa aking paningin. Kabago-bago lang doon pero maangas. Pag ako ang ginawa niya ng ganyan, baka dila lang niyang hindi masugatan. Taga dito ako. Dito ako lumaki sa bayan na ito. Ipapakita ko talaga sa kanya na ang mga tao dito ay hindi takot sa mga dayo. Sabi naman ni Ramon. Nararamdaman ko at nakikita ko na matapang talagang dugo ni Ramon. Wala po itong kinakatakutan. Magalang din ito kung makitungo sa mga tao. Kaya ito yung mga tao na delikado kapag nakalaban. Bandang 8:00 ng gabi ay sabay nga kaming umuwi sa baryo at hindi na kami sumakay ng tricycle. Mahigit 1 kilometro din ang aming lalakarin bago marating ang aming baryo. Pero sanay na rin naman kaming dalawa kasi halos araw-araw ay naglalakad lang naman kami. Hindi pa man kami nangangalahati ay narinig naming nagtatahulin ng mga aso sa mga bahay na aming nadaanan. Kaya naman napalingon ako sa likod at nakita ko na merong paparating na mga tao. 4 sila sa mga sandaling ito. At nung una, hinayaan ko lamang. Kasi baka tulad namin ni Ramon, ay uuwi lang din ang mga ito. Pero nung malapit na sila sa amin, "Yan, siya yan." Sabi ng isang boses na talagang pamilyar sa akin. Talagang boses po ito ng tindero ng karne sa bayan na aking nakaalita nung araw na ito. At pagkalingon ko, ay nakita kong lumapit sa akin ng 2. At meron silang hawak na itak. At alam ko na sa mga sandaling ito ay meron silang gagawing hindi maganda sa akin. Lumingon din sa kanila si Ramon at nakita ko siyang dumukot ng baril. "O sige, lumapit kayo. Lapit!" Pasigaw na sabi ni Ramon at agad namang umatras ang 2 lalaki. Pero nakita ko silang nakangiti habang nakatingin sa akin. "Humanda ka," sabi ng tindero ng karne
sabay turo sa akin at agad naman silang naglakad pabalik. Pinilisan naman namin na Ramon ang pag-uwi sa baryo. Nagsumbong naman kami sa Kapitan Del Barrio, kaya ang kanyang mga tauhan ay nagbantay sa gabing ito. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising naman ako sa isang tunog. Paulit-ulit po ito at ayon naman sa mga taga doon, kapag tumunog na ito ay merong umaaligid na aswang. Butok-butok kung ilarawan ng mga taga doon. Pag meron daw ganito, sigurado na merong umaaligid na aswang. Bumangon naman ako at nakiramdam. At unti-unti ko namang napagtanto na papalapit siya ng papalapit sa bahay paupahan. Tamang-tama naman na ako lang tao doon. Kasi yung mga kasamahan ko ay umuwi sa kanilang mga kinalakiang baryo. Sabado kasing araw na ito at kinabukasan ay walang trabaho. Hanggang sa napagpasyan ko na kumuha ng ita. Gusto kong makisigurado kasi nararamdaman ko na meron talagang umaaligid sa bahay. Hindi lang po isa at alam kong meron siyang kasama. Pero maya-maya lang ay huminto din naman ang mga tunog at naging tahimik ang paligid. Makalipas ang 1 oras ay hindi ako mapakali. Para bang merong bumubulong sa akin na lumabas ng bahay. Pero pinipigilan ko lamang ang aking sarili. Parang nakakabaliw. Palakad-lakad ako sa loob ng bahay. Pupunta sa kusina, papasok sa kwarto at babalik ulit sa kusina. Patingin-tingin din ako sa aking paligid na tila ba meron akong inaabangan. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari sa mga sandaling ito. Pero meron palang tawag dito ayon sa mga taga doon. At maya-maya lang ay malalaman nyo rin. Unti-unti ring sumama ang aking pakiramdam at parang tatamaan po ako ng lagnat. Basta hindi ko po maipaliwanag ang aking nararamdaman. Kakaiba talaga ang nangyayari. Maya-maya lang ay narinig ko na parang merong bumubulong sa akin. Parang nasa tabi ko lang siya. Pero wala naman akong ibang kasama sa bahay. Nang napasulyap ako sa bintana ng kusina, parang tatakbo ako sa sobrang takot. Nang dahil isang asong malaking nakasilip doon. Ulo lang niya ang aking nakikita. Pero alam ko ang tamang laki ng isang pangkaraniwan. Pero ang isang ito ay hindi. Sino ka? Biglang tanong ko kasi kung makatitig ay parang tao. Nakita ko siyang umakyat ito papasok sa loob ng kusina. Pero dito ko na siya nilusok. At bago pa man ako makarating sa bintana, ay agad naman siyang umatras. Huwag mo akong susubukan. Hindi ako aatras sa'yo. Pasigaw na sabi ko sa kanya. Dito pa mas lumala ang aking nararamdaman. Bigla po akong nilamig at yung mga aso ng aking mga kabaryo ay nagtatahulan at umaalulong pa. Hanggang sa pumasok sa isip ko na pumunta kay Ramon. Kaya naman hinawakan ko na mahigpit ang ita at saka tumakbo ako ng napakabilis patungo sa bahay nila Ramon. Habang tumatakbo ako, nadidinig ko na merong sumusunod sa akin. Pero ni isang beses ay hindi ako lumingon nang dahil sa alam ko kung ano ang sumusunod sa akin. Isang aswang. Mabuti naman at nakarating ako sa bahay nila Ramon. Doon ay tinawag ko siya at agad naman siyang lumabas ng bahay. Pare, anong nangyari? Ba't may dala kang itak? Tanong niya. Papasukin mo muna ako pare. Dali. Sagot ko at agad naman niya akong pinapasok sa loob ng bahay. Pahingin ng tubig pare. Sabi ko pa at
at agad namang tumungo sa kusina ng kanyang asawa at kumuha ng isang basong tubig. Pare, sa tingin ko inaaswang ako, pero hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin o hindi. Dagdag ko pa sa kanya. Naniniwala ako sa iyo, pare. Minsan na rin kaming nagkaroon ng karanasan sa aswang. Samahan mo ko. Dali. Sagot niya at lumabas nga kami ng bahay at nag-ikot sa baryo. Magpakita kayo. Nandito na kami. Pasigaw na sabi ni Ramon at wala po talaga itong pakialam kung meron man siyang magising na ibang tao. Dito ko talaga nakita na matapang si Ramon at walang kinakatakutan. At walang kaabog-abog ay isang tunog ang narinig namin sa isang puno. Pinuntahan ito ni Ramon at sumigaw ito ng, "Ay sus, bumaba ka dyan o magpakita. Nandito na yung inaaswang nyo. Dali." Pero hindi na ulit siya tumunog at makalipas ang ilang segundo, nakarinig ako ng pagaspas na lumipad papalayo. Pero nakita ko po ang kanyang pakpak. Ang lapad, parang pakpak po ng isang paniki at parang malaking payong kung titignan. Ayun, lumipad! Pasigaw na sabi ko at agad namang tumingin doon si Ramon. Batuhin mo! Batuhin mo ang hayop na yan! Sabi niya at agad ko namang binatuang bahagi na kung saan lumilipad ang malaking ibon. Sa maniwala kayo o hindi, natamaan ko po siya at kumalabog naman ang bubong ng aming kabaryo nang dahil doon bumagsak ang itak na aking binato. Nagising naman ang mga nakatira doon at agad na lumabas ng bahay. Kinuwento naman namin sa mga ito ang aming mga naging karanasan at naniwala naman sila. Kasi meron din silang mga naging karanasan doon sa kanilang baryo at ayon pa kay Ramon, hindi naman daw ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng karanasan sa aswang. Kaya naniniwala talaga ang mga ito. May kutob naman ako, Sir Chris, na yung umaaswang sa akin ay ang tendero ng karne na aking nakaalitan. Wala naman akong ibang nakalaban doon o nakasagutan, kundi siya lang. Wala nang iba. At ayon naman kay Ramon, tampong ng aswang ang nangyari sa akin. Kasi parang nawala ako sa aking sarili nung nasa bahay ako. Sumama ang aking pakaramdam at hindi ako mapakali. Ito ang tawag nila doon. Pagkatapos naman ng gabing ito, ay hindi na rin naman nasundan ang aking mga naging karanasan. Kasi yung mga kasamaan ko sa bahay paupahan ay nagiging alerto. At yung tendero naman ng karne sa bayan ay hindi ko na nakita magmula noon. Araw-araw talaga akong pumupunta doon kasi handa akong kumprontahin ito. Pero hindi na talaga siya nagpakita at isa lang naman ang ibig sabihin nito. Makalipas naman ng ilang buwan ay inilipat ako ng destinasyon at sa mga panahon na ito malapit na ako sa aming bayan. Kaya naman hindi na ako nangungupahan. Hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa bahay namin sa Batangas taong 1992. Bali nung time na to ay buhay pa ang aking lolo at lola at kadalasan sa bahay po nila ako nagpapalipas ng gabi. Mas malayo kasi ang bahay ng aking mga magulang mula sa bukana ng baryo. Kaya sa tuwing meron kaming paso, kay lolo at lola ako nagpapalipas ng gabi. Hindi naman namin nakalain na magkakaroon pa kami ng karanasan sa kababalagan. Kasi tumanda lang si lolo at lola sa baryo ay hindi naman sila nakaranas ng anumang kababalagan.
At nagsimulang lahat ng ito nang dahil sa isang alitan. Isang hapon, pagkarating ko sa bahay, ay nakita ko si Lolo na merong kinakausap sa labas ng bakuran. Para bang nagtatalong mga ito. Si Lolo po kasi may pagkasuplado, inaamin ko yan. Ganito ang kanyang pag-uugali noon pa man. Kapag meron kang ginawang mali, talagang magagalit yon. Lo, anong problema dito? Tanong ko. At nung nakalapit na ako sa mga ito, ay napagtanto ko na yung matandang nasa harap niya ay hindi pamilyar sa akin. Umalis ka na dito, wala kang respeto. Biglang sabi ni Lolo sa matanda. Ikaw ang walang respeto. Sino ka ba dito? Ang yabang mo ah. Sagot naman ng matandang babae na itago na lang natin sa pangalang Amanda. Tinuturo-turo pa niya si Lolo at galit na galit po ito. Nakita ko namang kinuha ni Amanda ang 2 timba na may mga lamang isda. At inisip ko naman na binibenta niya mga ito. Pero ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang naglako sa aming baryo. Nang makalayo ng matanda, ay lumingon pa ito kay Lolo at tumingin ng masama. Ito namang lolo ko ay sumigaw pa. At nang makalayo na si Amanda, ay agad ako nagtanong kay Lolo kung anong problema. At nung una, ay hindi pa ito sumagot. Talagang suplado po ito noon pa man, kahit pa na hindi ito galit. Kaya naman iniintindi ko na lamang. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay dito na niya kinuwento sa akin ang lahat. Ayon sa kanya, habang hinahanda niya ang kanyang mga panggatong sa likod ng bahay, ay narinig daw niyang tumahol ang aming mga aso. At makalipas ang ilang segundo, ay bigla silang tumahimik. Nang dahil naman daw sa pagtataka, ay agad na tumungo si Lolo sa tapat ng bahay. Pagkarating niya ay nakita nga niya itong si Amanda na nakasilip sa pinto. Si Lola ay tulog sa mga sandaling ito at nakatingin daw si Amanda sa kanya. Agad naman daw itong sinita ni Lolo. Hoy, anong ginagawa mo dito sa loob ng bakuran ko? Hindi ka ba takot na makagat ng mga aso ko? Problema pa namin. Lumabas ka. Sabi daw ni Lolo sa kanya. Hindi. Wala akong intensyon na masama. Magbebenta lang sana ako ng mga isda. Sagot daw ni Amanda. Magbebenta? Pero pumasok ka sa ibang bakuran? Nang walang pahintulot? Hindi naman yata pwede yan. Lumabas ka dito. Lumabas ka. Pasigaw na sabi daw ni Lolo. At si Amanda ay dali-daling lumabas ng bakuran. At nang makalabas daw ito, kinausap pa siya ni Lolo. Hanggang sa uminit na rin ang ulo ni Amanda na para bang siya pang matapang. Dito na po sila nagtalo at hindi nagtagal ay dumating nga ako. Taga saan yun, Lo? Bago ko lang siya nakita dito ah. Sabi ko naman. Ako rin. Kaya nga galit na galit ako sa kanya at nagtataka ako kung bakit hindi man lang ito kinagat ng mga aso natin. Tumahol naman sila pero tumahimik din. Sagot naman ni Lolo. Oo nga no, nakapagtataka nga. Sagot ko naman habang napapailing. Bandang 6:00 ng gabi ay sama-sama kaming kumain ng hapunan. At pagkatapos nito ay agad kong hinugasan ng mga pinggan sa kusina. Si Lolo at Lola naman ay pumasok na sa loob ng kwarto para magpahinga. Pagkatapos ko namang hugasan ng mga pinggan, ay tumungo muna ako sa may salas para magpahinga. Makalipas lang mahigit kalahating oras, ay narinig ko na si Lolo at Lola ay humihilik na. Kaya naman ang ibig sabihin ay tulog na ang mga ito. Mabilis po kasi sila makatulog na dahil sa matanda na rin na mga ito. Habang ako ay nakaupo, ay nagpapaantok na rin ako. Subalit bigla akong nakarinig ng tunog. Isang tunog na talagang bago lang sa aking pandinig.
Nung unay napagkamalan ko itong pangkaraniwang ibon na naligaw lang sa aming bakuran. Kaya naman hindi ko na siya binigyan ng ibang dahilan. Makalipas naman ng mahigit 5 minuto ay pumasok na ako sa kwarto para magpahinga. Kasi kinabukasan ay meron pa akong pasok. At nang makapasok na ako sa aking kwarto ay agad akong humiga sa kama. Sa mga sandaling ito ay iba ang aking nararamdaman. Para bang merong umaaligid sa aming bakuran. Mararamdaman naman natin kung meron man. Dito na ako nagsimulang hindi mapakali. Hindi ko alam kung tatayo ba ako o lalabas ng bahay para tignan kung sino ang umaaligid. Hindi rin kasi ako sigurado, pero may kutob ako na meron. Alam ko na nakaramdam din ng ganitong ilan sa inyo. Lalo pat yung lugar namin noon ay medyo masukan at napapaligiran kami ng mga nagtataas ang puno. Hindi rin po ganun karami mga nakatira sa bari nung time na to. Iilan lamang ang pamilya. Makalipas naman ng mahigit kalahating oras ay napagpasyan kong bumangon at tumayo. Saka dumungaw ako sa bintana para makita ko kung meron ngang tao sa labas. Pero wala. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ako sa higaan at saka humiga. At bandang 10:00 ng gabi ay dinalaw ako ng antok at di kalaunan ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Ngunit bandang 1:00 ng madaling araw ay nagising ako sa boses ng aking lola. Tila ba natataranta ito habang kinakausap si lolo. Kaya naman bumangon ako at nakinig pa. Nung narinig ko na para bang ginigising niya si lolo, ay dito na ako tumayo at naglakad patungo sa kanilang kwarto. La, meron po bang problema? Buksan niyo ako. Sabi ko at binuksan naman niyang pinto. Yung lolo mo, merong sinasabi. Parang nananaginip ng masama. Sabi ni lola at agad ko namang pinuntahan si lolo. Lo, gumising po kayo. Mahinaong sabi ko sa kanya. Pero kahit anong alog ko ay hindi po ito nagigising. Para bang mahimbing ang kanyang tulog. At totoo nga na nagsasalita ito. Sa katunayan, nagmumura pa siya. Lo, gising lo. Uy lo. Pero lumipas lang mahigit kalahating oras ay hindi pa rin po siya nagigising. Dito na kami kinutuban ng masama. At nung napagtanto niya na mayroong tumutunog, ay agad po itong napahinto. Si lola ay lumaki sa pamilyang may mga paniniwala sa mga kababalagan. Pero si lolo, hindi. Ibang kanilang paniniwala. Pero sa gabing ito ay nagbago ang kanyang paniniwala. Walang ano-ano ay nagsitahulan ng aming mga aso. Yung iba ay umaalulong pa. Tapos dito na po nagsimulang manginig si lolo. Nakakatakot. Kaya naman nagpanik talaga si lola. Ako naman ay hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako papunta sa bahay ng aking mga magulang o sisigaw ako para marinig ng mga kapitbahay namin. Parang blanco ang aking isipan, Sir Chris. Siguro nang dahil sa nangyayari. Ito kasi yung unang pagkakataon na nagpanik ako. Tapos wala akong ibang nadidinig, kundi isang nakakangilong tunog. Iho, boy iho, tulungan mo ako dito. Sabi ni lola, pero hindi ko siya nadidinig masyado. At nakita ko siyang niyayakap na si lolo. Makalipas ng ilang segundo, ay bumalik ang aking uliran. At dito na pa ako nakagalaw. Tumakbo ako palabas ng bahay at sabi ko kay lola, tatawagin ko si nanay at tatay. Subalit pagkarating ko sa labas ng pinto, isang malaking aso ang bumulaga sa akin. Medyo nagbabaga ang mga mata at hindi po talaga pangkaraniwan. Talagang kakaibang isang ito. Kaya naman sa sobrang takot ko, ay bumalik ako sa loob ng bahay. Anong problema? Tawagin mo yung nanay at tatay mo. Ngayon din. Pasigaw na sabi ni lola. Pero kahit sumisigaw na po ito, ay talagang mahina ang kanyang boses nang dahil sa katandaan niya.
Ayoko. May asong nakaharang. Ang laki. Nagbabagang mga mata. Sabi ko naman, at dito na po siya kinilabutan. Isara mo mga pinto at bintana. Dalian mo. Pag-utos naman niya at agad ko naman itong ginawa. Sa maniwala kayo o hindi, medyo nakakadiri po ito pero ginawa po talaga ito ni Lola kasi wala po kaming anumang tubig sa loob ng kwarto. Pareho din po kaming takot na lumabas sa kusina kasi nga nakita kong malaking aso. Yung arinola na may lamang ihi ay kanyang binuhos kay Lolo nang sa ganun ay magising ito. Totoo po ito na ginawa talaga ni Lola at ang dahil naman dito, si Lolo ay agad na nagising. Hindi ko nga alam kung matatawa ako o hindi pero ganito po yung ginawa ni Lola. Ano to? Anong nangyayari? Nasaan na siya? Bulalas agad ni Lolo habang nakatingin sa paligid ng bahay. Hindi po siya mapakali at natataranta po ito. Siguro galing pa ito sa isang masamang panaginip kaya nagpapanik. At nung naimasmasan po ito ay dito na niya napagtanto na mapanghi. Bakit mapanghi dito? Anong binuhos niyo? Tanong niya. Dito na kami nagtinginan ni Lola. Hindi ko nga alam kung matatawa ako sa mga sandaling ito. Pero mas pinili kong maging seryoso at sinabi sa kanya na nananaginip siya ng masama at ang hirap niyang gisingin. Sinabi ko rin kung ano ang aking nakita sa labas ng bahay at dito na po siya bumangon. Kinuwento namin sa kanyang lahat-lahat at hindi siya nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Tinanong naman namin siya kung ano ang kanyang napanaginipan pero hindi po ito sumasagot. Uunahin muna niyang labas ng bahay. At nang makalabas na ito, ay sigaw siya ng sigaw. Hinahamon niyang matandang kanyang nakasagutan nung hapon na yun. At kami naman ni Lola ay talagang nagtataka kung bakit siya. Bakit niya ito pinaparinggan? Yun pala merong dahilan. Makalipas ang ilang minutong pag-iikot sa labas ng bahay, ay bumalik ito sa loob at nagsabi na yung napanaginipan niya ay walang iba kundi si Amanda. Yung nakasagutan niya nung hapon na yun. At sabi ni Lolo, parang totoo daw ang panaginip na ito kasi kaya siyang saktan. Sinasakal daw siya at pinagtatawanan. Parang totoo daw na mamamatay na ito. At nung naramdaman daw niya na may bumuhos sa kanya, dito na siya nagising. At yun nga, ito yung mga sandaling binuhusan siya ng aking lola. Nanatili naman kaming gising hanggang sa sumikat ang araw at walang ibang bukang bibig si Lolo kundi ang matandang kanyang nakasagutan. Galit na galit po siya at kapag makita daw niya ulit iyon, hindi siya magdadalawang isip na kumprontahin. At sabi pa ni Lolo, naniniwala ito na isang aswang iyon. Kasi sabi ni Lolo, hindi naman yun papasok sa kanyang panaginip kung walang alam sa itim na kapangyarihan. Tapos parang totoo pa daw at kaya siyang saktan. Naghintay na lamang kami na sumikat ang araw at bandang 6:30. Tumungo kami sa kaibigan niyang albularyo na madalas din namin pinupuntahan kapag meron kaming maramdaman na sakit sa katawan. Bata pa lamang po ako ay dinadala na ako doon ng aking mga magulang. Sinamahan naman kami ni nanay at tatay at sabi ni tatay, mananatili ito sa bahay ni lolo at lola ng ilang gabi para magbantay. Baka sakaling bumalik. Pagkarating naman namin sa bahay ng albularyo ay kinuwento namin ang mga nangyari at agad naman po itong natawa sa ginawa ng aking lola. Nagtawanan nga kaming lahat noon. Hindi na kasi alam ni lola ang kanyang gagawin. Nagpapanik na ito at natataranta. Binigyan naman kami ng mga panangga ng albularyo na ito at binigyan pa ng babala na anumang oras o araw baka babalikan si lolo. At sigurado din po ito na yung matandang babae na nakasagutan ni Lolo ay ang siyang dahilan sa pambubulabo. Wala nang iba. Si Lolo naman ay nagsabi na susubukan niya itong hanapin kasi wala po siyang ginawang mali. Suplado lang daw ito pero tama naman ang kanyang ginawang pagsita sa matandang iyon.
Pero nagpapasalamat naman kami kasi lumipas lang ilang gabi pero walang nambulabog sa amin. Hanggang sa lumipas lang ilang buwan, naging tahimik ang lahat. Yun nga lang, hindi namin ito makakalimutan. Hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa isang bayan sa Masbate way back 1985. Noong time po na ito ay nasa pangangalaga kami ng aking tiya kasi yung nanay namin ay nakipagsapalaran sa Maynila. Matagal na rin silang hiwalay ng aking tatay. Sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 8 taong gulang pa lamang at si kuya ay nasa 12 anyos na. Sa katunayan, tinulungan niyo po akong mabuo ang kwento na ito. Yung ilan kasi sa mga pangyayari ay talagang nakalimutan ko na. Matagal na po kasi yon. Nagsimula mga kababalaga na ito noong buwan ng Mayo, taong 1985. Isang hapon, bandang alas 4, ay dumating si tiya sa bahay. Galit na galit at parang meron siyang nakalaban. Kami naman ni kuya ay talagang nagtataka kasi ito ang unang pagkakataon na nakita namin siyang galit na galit. Namumula pang kanyang muka. Tiya, ano pong problema? Kumalma po kayo. Alam niyo naman na meron po kayong high blood. Sabi ni kuya sa kanya at huminga po ito ng malalim. Nanakawan ako sa aking pwesto. Umihi lang ako saglit. Pagbalik ko, wala na yung mga pera ko. Sagot naman ni tiya. Naku, bakit mo naman po iniwan? Dapat sana dinala mo. Sagot naman ni kuya. Meron naman akong tiwala sa mga katabi kong tindera. Sabi ng mga yon, hindi daw nila napansin kung sino ang kumuha. Sagot naman ni tiya. Meron po akong isang pinaghihinalaan dyan. Yung nasa kanan mo. Wala akong tiwala sa kanya. May isang pagkakataon na nahuli ko siya. Inuwa yung mga natitira mong okra. Hindi ko lang sinabi sa iyo kasi akala ko hiningi niya. Kasi nagkausap kayo pagkatapos noon. Sagot naman ni kuya at bigla namang nagtaka si tiya. Kailan niya ginawa iyon? Kailan? Tanong naman ni tiya at sinabi naman ni kuya ang eksaktong araw. Bandang alas 5 ng hapon ay sinamahan namin siyang bumalik sa may palengke at sabi niya hayaan na lang daw namin ang ninakaw sa kanya kasi babalik din naman yon. Diyos na lang daw ang bahala sa kumuha. Pagkarating nga namin sa kanyang pwesto ay tumingin ng masama si kuya sa kanyang pinaghihinalaan na tindera. Nakatabi lang din naman ni tiya. At makalipas ang ilang segundo, iniwas din niya ang kanyang paningin. Ito po kasing si kuya ay matalas ang pakiramdam. Kahit magpahanggang ngayon po, alam niya kung nagsisinungaling ang isang tao. At sabi nga ni nanay, walang nakakalusot kay kuya. Kahit pa po na bago lang niya nakilala. Hindi ka namin alam kung sumpa ba ito o regalo sa kanya. Pero ang sabi naman ni tiya, yung tatay daw namin ay ganito rin. Mapagmasid na tao. Kaya naman siguro nakuha ni kuya ang ganitong pag-uugali. Pinagpatuloy naman namin ang pagbebenta. Si tiya ay talagang maraming suki sa kanilang bayan. Marami po itong kakilala at karamihan ay sa kanya talaga bumibili. Maliban kasi sa masiyahin nito, magaling pang makitungo. Kaya naman yung mga katabi niyang tindera ay nararamdaman namin na meron talagang inggit sa kanya. Kahit si kuya ay nagsasabi. Ang isang pinagbabasaya namin ay ang kanilang pagtrato kay tiya. Hindi po talaga maganda. Pero itong tiyahin namin ay nagkikibit balikat na lamang kasi kung susuko ito,
ay wala daw kaming kakainin. Minsan, hindi talaga maiiwasan ang ganitong sitwasyon sa buhay. At higit sa lahat, ayaw na ayaw po niya ng gulo. Sa katunayan, kapag meron po siyang galit sa isang tao, ay lumalayo na lamang ito, umiiyak. At kapag maayos na po siya, haharapin ka pa rin niya na parang wala lang nangyari. Ganito po kabait yung tiyahin namin, kaya naman hindi kami papayag na alipustahin ito o bastusin ng ibang tao. Hindi namin niya matatanggap, kahit po si nanay. So yun nga, habang lumilipas ang mga minuto, ay parami ng paraming namimili kay Tia. At pagpatak ng 6:30, sa maniwala kayo o hindi, ay ubos ang lahat ng aming paninda. Wala talagang natira. Bago naman kami umalis, ay nagparinig si Kuya. Talagang nagulat kami. Hindi namin akalain na gagawin niya po ito. At sabi niya, ganun talaga. Kung sino yung mga nagpapakumbaba, ay ang siyang binibigyan ng mga biyaya. At yung mga tao naman na kumukuha ng hindi sa kanila, ay minamalas. At sana, malasin palagi. Sabi niya, sabay tingin sa isang tindera na kanyang pinaghihinalaan noon pa man. Hoy, manahimik ka. Anong ginagawa mo? Hindi yan pagpapakumbaba, kundi ikaw ay nagmamataas. Pabulong na sabi ni Tia kay Kuya, sabay kurot sa kanyang tagiliran. Tia, sinasabi ko lang pong totoo. Sagot naman ni Kuya. Nakita ko naman na masamang titig kay Kuya ng tindera at para bang nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. At ito pong tindera na ito ay tawagin na lang nating Rosana. Bali sa pagkakaalam ko nung time na to, ay nakatira po ito sa kabilang bayan at bago lang po siya pumuesto sa palengke. Siguro mag-iisang taon pa lamang. Pero ito naman pong si Tia ay matagal na. Hindi pa kami pinapanganak. Nasa palengke na po ito. Kaya naman marami talaga siyang naging suki. Pagkarating naman namin sa bahay, ay pinagalitan pa ulit ni Tia si Kuya. Pinangaralan niya ito na sana hindi niya sinabi iyon kasi nga bata pa siya at marami pa siyang hindi naintindihan, lalo na pagdating sa kanyang emosyon. Napakadali magbitaw ng salita, pero yung sakit o epekto nito sa ibang tao ay hindi basta-bastang mawawala. Humingi naman ng paumanin si Kuya, pero sinabihan siya ni Tia na humingi rin ng paumanin kay Rosana kasi parang siyang pinaparinggan ni Kuya. Tumanggi naman si Kuya kasi nga wala naman siyang binanggit na pangalan at parang hindi naman halata na si Rosana ang kanyang pinaparinggan. Kaya naman nanahimik na lamang si Tia. Subalit ang isang aral na napulot namin sa karanasang ito, wag na wag lumapit sa gulo, lalo pat yung kalaban mo ay hindi mo kilala. Halimbawa, nagiganti ka sa kalaban mong tao. Ipalagay natin na nasaktan mo siya. Nakahiganti ka nga, pero paano kung ikaw pa yung napuruan? Pag nawala ka, ano pang magagawa mo? Wala ka na. Pag naging inutil ka naman, nang dahil nasaktan ka ng sobra, o di kaya napuruan ka, wala pa rin saysay. Nanalo man ang iyong emosyon o paninindigan, pero talo ka naman habang buhay. Pagpasensya niyo na po kung medyo malalim ng usapan. Medyo lasing po ako ngayon habang sinusulat ko itong kwento. Balik na tayo. Bandang 8:00 ng gabi, habang kami nagpapahinga sa kwarto, ay narinig namin na si Tia ay parang nagkaroon ng masamang panaginip. Nagsasalita ito at para bang meron siyang pinapalayas. Kaya naman kami ni Kuya ay bumangon at tumungo sa kabila para tignan ang kanyang kalagayan. Nang makapasok na kami, ay agad namin siyang ginising kasi baka bangungutin po ito at ano pang mangyari sa kanya. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nagising naman siya kasi binuhusan po siya ng malamig na tubig ni Kuya.
Anong nangyayari? Ba't mo ginawa yon? Pasigaw na sabi ni Tia kasi nga nagulat ito na binuhusan siya ng tubig. Sinabi naman namin ang totoong dahilan kung bakit at hindi naman siya makapaniwala. Nagtanong naman kami kung ano ang kanyang napanaginipan at pilit naman niyang inalala. Makalipas ang ilang minuto ay dito na po niya sinabi sa amin. Si Rosana, napanaginipan ko siya. At ikaw yung binabanggit niya sa akin na gusto niyang patayin. Sabi ni Tia habang nanlalaki ang kanyang mga mata at nakatingin sa aking kuya. Ako naman ay kinilabutan kasi ito ang unang pagkakataon na naging kakaibang sitwasyon namin. Yung mapapasabi ka na nakakapanibago. Panaginip lang yan, Tia. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Hindi mangyayari yan. Patawang sabi naman ni Kuya at tumawa na rin po ako para kahit papaano ay umiba ang aking emosyon. Oo nga, Tia, panaginip lang yan. Sabi ko naman. Hindi. Parang totoo. Parang totoong nangyari. Tignan nyo, kinikilabutan ako. Sagot pa ni Tia at pinakita sa amin na naninindig ang kanyang mga balahibo. Sige na po, Tia, matulog na po kayo. Dito na muna kami. Babantayan ka namin. Sabi naman ni Kuya at tumango naman po siya. Matapos ang mahigit kalahating oras na usapan ay nakabalik nga sa pagtulog si Tia at kami naman ni Kuya ay nanatili pa rin sa kanyang kwarto. Inilatag namin ng isang banig at agad kaming humiga ni Kuya. Si Tia naman po ay nasa kama at hindi kalaunan nakatulog naman kami. Bandang 4:00 ng madaling araw ay nagising ako ng dahil sa isang tunog. Tunog na parang gawa ng isang sisiw. Paulit-ulit po siyang tumutunog sa labas ng bintana, pero pagpapakinggan ng mabuti ay humihinto. Pero pag nasa bingit na ako ng pagtulog, tumutunog ulit. Pero nanaig pa rin ang puyat at nakabalik ulit ako sa pagtulog. Sa pagsikat naman ng araw ay kinuwento ko naman sa dalawang tungkol dito. Sabi ni Kuya, huwag ko nang pansinin o bigyan ng dahilan kasi yung kapitbahay namin ay merong mga alagang manok nung time na to. At totoo naman po. Kaya naman inisip ko na baka merong naligaw o nakawala na napunta sa loob ng aming bakuran. Bandang 6:00 ay tumungo na po si Tia sa may palengke at si Kuya naman po nagluto ng ulam namin sa agahan kasi pagpatak ng 8:00 ay babalik na si Tia sa bahay. Sa kalagitnaan naman ng aming ginagawa ay napansin ko na si Kuya ay panay kamot sa kanyang katawan. Para bang nangangati ito at hindi mapakali. Kaya naman tinanong ko siya kung ano ang kanyang problema. Sabi naman niya makati daw ang kanyang buong katawan at para bang maraming mga insekto na pumakamang sa kanyang mga balat. Kahit na wala naman. Kaya naman sinabihan ko siyang hubarin ang kanyang damit. Inubad naman niya at wala naman po ako nakita mga insekto o anumang kati-kati. Kaya naman nakapagtataka. Ilang oras po itong tiniis ni Kuya at pagpatak ng 8:00, pagkarating ni Tia ay agad po itong nagtaka sa pinapakita ni Kuya. Hoy, ayos ka lang ba? Anong problema? Tanong niya at agad namang sinabi ni Kuya kung ano ang problema. At gaya ng ginawa ko, tinignan din ni Tia ang kanyang likod. Pero wala rin siyang makita. Anong nangyayari sa iyo? Tanong pa ni Tia at umiling na lamang si Kuya kasi hindi rin niya alam. Pagkatapos naman namin kumain ng agahan ay sinabi ni Tia na wala doon sa palengke si Rosana. Hindi daw ito nagbukas at sabi naman ni Kuya wala siyang pakialam at tumawa naman ito. Habang lumilipas naman ang mga oras, Sir Chris, ay napapansin namin na si Kuya
ay parang nanghihina. Tapos namumut lang kanyang mukha na para bang meron siyang dinaramdam na sakit. Nagsabi naman si Tia na patignan namin si Kuya sa bahay paggamutan kasi malapit lang naman sa amin ang bayan mula doon. At hindi naman po siya tumanggi. Hindi na kami nagbukas sa palengke. Dumiretso kami sa paggamutan at wala naman po kami nakitang sakit sa kanya. Normal naman daw ang lahat, kaya naman umuwi na lamang kami. Bandang 7:00 ng gabi, habang kami kumakain ng hapunan, ay narinig ko ulit ang tunog na sisiyo na narinig ko kaninang madaling araw. Kaya naman agad ko itong sinabi. Pinakinggan namin ang tunog na ito at napagtanto namin na nanggagaling sa likod ng bahay sa may kusina banda. Kaya naman si Tia ay lakas loob na tumungo doon. Susunod pa sana ako pero sinabihan niya akong manatili sa pagkainan. Ganon din si Kuya. Nang makarating siya doon, ay nakarinig kami ng lagabog na parang may bumagsak sa sahig. Parang umalog pa nga yung bahay namin. Gawa lang po sa kawayan at mga pawid ang bahay noon at meron pong silo. Kinakailangan pang umakyat sa hagdan bago makapasok sa loob ng bahay. Pagkatapos naming marinig to, ay sabay kaming tumayo ni Kuya. Tia, ayos ka lang ba dyan? Pasigaw na tanong ni Kuya. At kaming dalawa ay dali-daling naglakad patungo sa kusina. Pagkarating namin doon ay nakita namin si Tia na para bang nangingisay. Kaya naman nagpanik kaming dalawa at agad na binuhat si Tia papasok sa kanyang kwarto. Mabuti na lang talaga at bumalik po ang kanyang uliran at bumalik siya sa normal. Kasi kung hindi, baka natuluyan po siya, punawalan ng buhay. At nung nimasmasan po ito, ay agad namin siyang tinanong. Sa maniwala kayo o hindi, sabi niya, nakakita daw siya ng malaking ibon na merong namumulang mga mata. At nang dahil sa takot at pagkabigla, ay parang umakyat daw ang takot sa kanyang katawan. At bigla siyang nanginig. Hindi nga daw niya namalayan na bumagsak na pala ito. Kinabukasan ay nagpatawag kami ng albularyo at sabi ng albularyo na ito, kinukulam daw si Kuya at ang nagpaparamdam sa bahay at nagpapakita ay ang mangkukulam din. At ang masaya, kakilala po daw namin ito. Kasama daw ni Tia sa palengke na nagbebenta rin doon at isa lang inisip namin. Siya nga po pala, wala pa po kaming kinuwento sa albularyo patungkol sa mga nangyayari sa palengke. Pero alam niya, meron naman siyang binigay ni isang kwintas kay Tia. Malalaman daw namin kung sino ang nambubulabo kung bigla daw itong mangate kapag malapit si Tia sa kanya. Nagamot naman po niya si Kuya at naging alerto kami sa bahay. Kinabukasan, pagkarating namin sa aming pwesto, ay nakita namin si Rosana na paparating. Pero kitang-kita ng dalawang mata namin na agad po siyang tumingin kay Tia at nakitang suot niyang kwintas. At sa maniwala kayo o hindi, napahinto ito at hindi na po tumuloy. Hindi po ito nagbukas. Talagang umuwi ito. At ang ibig sabihin, naramdaman niyang panangga na suot ni Tia. At kung si Tia naman ang tatanungin, uminit pa daw ito ng kaunti noong mga sandaling papalapit sa Rosana. Mahigit 2 araw po siyang hindi nagpakita sa palengke at sa pangatlong araw, nagulat na lamang kami na pumwesto ito sa kabilang bahagi ng palengke. Mag-isa lang po siya doon kaya hinayaan na lang namin kasi ito rin na sinabi ni Tia. Hayaan na lang daw siya. Siya man ang nasa likod ng lahat ng nangyari sa amin. Mas mainam pa rin daw na umiwas kami sa gulo at mamuhay ng tahimik. Total, naging maayos na rin naman daw ang lahat. Kaya magmula noon ay hindi na namin siya pinakialaman. Pero kapag uulit pa siya, dito na daw gagawa ng aksyon si Tia. Pero hindi na po nangyari yon. Naging tahimik na rin ang lahat at ni minsan ay hindi na niya kami ginagambala. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras
Hanggang sa muli po, mag-iingat kayo palagi. More power. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Capiz, way back 1997. Tawagin niyo po ako sa pangalang Linda, at nung time na to ay ipinagbubuntis ko ang aming panganay. Isa po ako sa mga nagkaroon ng kakaibang karanasan na magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na po ang kwento. Buwan ng Marso, isang hapon. Habang ako'y nagwawalis sa tapat ng aming bahay, ay biglang nanindig ang aking mga balahibo. At makalipas ang ilang segundo, ay nakita ko itong isang ale na naglalakad sa labas ng aming bakod. Meron po siyang dalang mga paninda at nagtanong naman ako sa kanya kung anong kanyang binebenta. Kasi bala ko ring tumungo sa bayan para bumili ng uulamin namin sa hapunan. Kung magustuhan ko ang kanyang mga paninda, ay hindi na ako aalis sa baryo. Magluluto na lamang ako. Naglakad naman ako sa parang pinto ng aming bakod. Pero inunahan ako ng ale at nagsabi ito ng, "Bibili ka ba, iya? Preskang preska pang mga ito." "Ano po bang mga yan?" tanong ko naman sa kanya, habang naglalakad patungo sa parang pinto ng aming bakod. Nang marating ko ang kanyang kinaroroonan, ay agad po akong tumingin sa loob ng dalawang bayong na dala niya. At dito ko na nga nakita ang kanyang mga nilalako. Merong alimasag, isang uri ng shell at mga isda. Sa isang bayong naman, ay meron po akong nakitang mga talaba. Ay paborito ko po ito, lalo na kapag merong sausawan na medyo maanghang. Pero hindi ko naman po ito binili. Pumili naman ako. Pero habang ginagawa ko ito, ay nakarinig po ako ng isang tunog ng ibon na nanggagaling sa isang puno na nasa loob lang ng aming bakuran. Ito rin ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon. At tamang-tama din na napadaan yung isang pinakamatanda sa baryo namin nung time na to. At sabi niya, "Ang aga-aga, may tiktik." At agad naman po akong tumingin sa kanya. "Tiktik po ba yan? Ang tumutunog na yan?" Tanong ko pa sa matandang ito. Natawagin na lang nating Lola Amanda. "Ay nako, mag-iingat kayo dyan. Huwag kang masyadong magpapagabi sa labas ng bahay. Mabuti na makasigurado. At sino ka? Bago lang kita nakita dito sa baryo ah." Sagot pa ni Lola Amanda. Sabay tingin sa ale. Ganito po siya kung magsalita nung time na to. Hindi po siya nahihiyang magtanong. Ganito po ang kanyang pag-uugali. Matanda na rin po kasi at kahit yung mga apo niya noon ay hindi na nanatili sa bahay kung nandyan siya. Kasi maingay daw at walang tigil sa pagsasalita. "Naglalako lang po ako dito, Nay. Nagbabaka sakaling maubos ng mga paninda ko." Sabi naman ng aling tindera. "Uy, baka aswang ka. Baka aswangin mo yung buntis ha?" Sagot pa ni Lola. Pareho naman po kaming tumawa ng tindera at nagtinginan. Ganito po talaga si Lola Amanda noon. Sanay na rin naman kami sa kanya. Kapag meron siyang makitang mali sa'yo, ay agad po niyang pinupuna. Kahit na kaunting bagay lamang ito. Hindi naman nagtagal ay naglakad si Lola Amanda papalayo sa amin. At sabi ko sa tindera, "Hayaan niyo na po siya. Ganyan talaga yan dito sa amin. Meron talaga yung sasabihin." At tumango naman sa akin ng tindera. "Ay nako, hayaan mo na. Hindi naman ako apektado." Patawang sagot ng tindera. Makikita naman sa kanya na hindi nga ito apektado sa sinabi ni Lola Amanda. Inisip ko naman na marunong po siyang makisama. Kasi hindi po siya nagalit nung sinabihan siya ng ganon. Bibili po ako ng alimasag at 2 isda.
Sabi ko pa sa kanya at agad naman po niyang binigay sa akin. Sige Iya, maraming salamat. Aalis na ako Sagot naman ng Ali. Sige po, maraming salamat po. Balik kayo. Sagot ko naman sa kanya at tumangon na lamang ito. Makalipas naman ng isang oras ay dumating ang aking asawa at agad naman kaming kumain ng hapunan. Maganda naman ang aming usapan at alam kong pagod siya sa kanyang trabaho. Kaya naman pagkatapos namin maghapunan ay agad kong inayos ang aming higaan at saka nagpahinga ito at di kalaunan ay nakatulog. Bandang 8:00 ay dito na ako dinalaw ng antok kasi yung hangin ay pumapasok sa nakabukas na bintana. Wala pa po kaming kuryente nung time na to at gasera lamang ang aming ginagamit. Nakasanayan na rin namin na patayin ng gasera kasi maliban sa iniiwasan namin ng sunog ay hindi kami nakakatulog na merong nakabukas na ilaw. Gusto namin nakapatay ang lahat. Dito kami komportable. Maya-maya lang ay nakatulog nga ako nang hindi ko namalayan. Subalit makalipas ng isang oras ay nagising naman ako ng walang dahilan. Pagod yung katawan ko at gusto ko na rin magpahinga. Pero hindi ko alam kung bakit ako nagising sa ganitong oras. Hinahabol ko rin ang aking hininga at hindi naman ako nanaginip ng masama. Kaya naman labis ang aking pagtataka kung bakit ako nagising. Napakamot naman ako sa aking ulo at parang nawala ang aking antok. Tumingin naman ako sa paligid ng kwarto pero wala namang kakaiba. At mula po sa loob ng aming kwarto ay nakikita kong labas ng bintana kasi maliwanag ang buwan. At lumipas lang mahigit kalahating oras ay hindi pa rin ako makatulog. At dito ko na naisipan na gisingin si Mister kasi gusto ko magpakamot ng aking likod. Isa po ito sa mga nakakatulong para makatulog kaagad ako kahit nung bata ako. Subalit, nadidinig ko ang paghilik ng aking mister at ang ibig sabihin, mahimbing talagang kanyang tulog at pagod na pagod ito. Usually, ganito naman talaga mga senyalis na pagod ang isang tao. Kaya naman mahimbing ang kanilang pagtulog. Hindi naman po ganoon kalakas ang kanyang paghilik. Yung sakto lang. Kaya naman hindi ko na siya ginising. Walang ano-ano ay narinig ko ang tunog na narinig ko kaninang hapon nung bumibili ako sa tendera. At gaya ng sabi ni Lola Amanda, tik-tik daw ang gumagawa ng tunog na ito. Isang ibon na nagbibigay pahiwatig na merong umaaligid na aswang. Kaya naman sa mga sandaling ito, syempre, kinilabutan ako bigla at sabi ko, mukhang tama nga si Lola Amanda. Kasi unti-unti pa akong nakaramdam ng mabigat. Ito rin po ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Para bang sinasabi ng aking isipan na maging alerto kasi meron ngang umaaligid sa aming bakuran. Mahigit 10 minuto po siyang tumunog at nung huminto ito ng 5 minuto ay sumunod naman ang alulong ng mga aso ng kapitbahay namin. Marami po silang aso nung time na to kaya dinig mula sa bahay namin. Napakaingay, lalo pat yung iba ay tumatahol pa. Kaya naman dito na ako nairita kasi sigurado na hindi na ako makakabalik sa pagtulog. Pero lingid sa aking kaalaman ay tinutulungan na pala ako ng mga aso na ito. Kasi kung nakatulog pa ako sa gabing ito, baka ano pang nangyari sa akin, lalo pat buntis ako. Sumapit lang 11:00 ng gabi, pero patuloy pa rin sila sa pag-ingay. Kaya naman dito ko naginising ang aking asawa kasi parang may mali. At nang magising ito, anong problema? Sumasakit ba yung tiyan mo? Tanong agad niya, pero umiling ako. Yung mga aso, hindi mapakali. Tapos meron ako nadidinig na tunog. Parang gawa ng isang ibon. Pero ang sabi ni Lola Amanda kanina, tik-tik yan. Narinig din namin yan kaninang hapon. Pabulong na sabi ko sa aking asawa. Pinakinggan naman niyang ingay sa paligid at nang marinig niyang tinutukoy kong tunog, ay dito na nanlaki ang kanyang mga mata kasi naniniwala din po ito na gawa ng tik-tik.
Hindi daw kasi ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganito. Yung asawa ko po ay dayo lamang dito sa baryo namin. Balit taga Iloilo po talaga ito. Subalit hindi naman ganun kalayong kanilang bayan mula sa amin. Walang isang oras ang biyahe. Sandali, dito ka lang. Huwag kang sumunod. Pabulong na sabi niya at agad naman po akong tumango. Hindi naman nagtagalin naglakad dito palabas ng kwarto at sabi niya kukuha lang daw siya ng asin at itak. Nang sa ganun ay makasigurado daw kami. At nang makabalik ito ay agad po siya nagwisik ng asin sa paligid ng aming kwarto. Naglagay din po ito sa may bintana. Nakiramdam kami ng mahigit 1 oras at yung mga aso ay hindi pa rin humihinto sa pag-alulo. Kaya naman hindi na kami makabalik sa aming pagtulog. Bandang 1:00 ng madaling araw ay dito na po sila unti-unting tumigil at naging tahimik na rin ang paligid. Dito na kami nakahinga ng maluwag at sabi ng asawa ko baka daw nakaalis na. Kung naramdaman siguro niya, nagising kaming dalawa. Makalipas ulit ang mahigit kalahating oras ay nakarinig kami ng mga yapak sa labas ng aming bahay. Wala pa rin pong nakasinding kasera sa mga sandaling ito. Sabi kasi ng asawa ko, huwag na naming sindihan. Nang sa ganon ay makita namin ang labas ng bahay. Maliwanag din kasi ang buwan. Napansin naman namin na yung mga yapak na ito ay huminto sa gilid ng aming bintana. Kaya naman dito na ako napahawak kay Mister. Ramdam na ramdam naming dalawa na meron po talagang presensya sa labas ng aming bintana. Sigurado kami na nandoon siya. Huwag kang gagawa ng ingay. Pabulong na sabi ng aking asawa, kaya naman tumangwa ko sa kanya. Nakita ko rin na mahigpit ang hawak niya sa itak. Hindi namin inalis ang aming paningin sa nakabukas na bintana. Hanggang sa meron po akong nakita. Mga buhok. Parang merong sumilip sa amin. Pero naunahan ko siya ng sigaw. Kaya naman hindi na niya itinuloy. At yung asawa ko naman ay agad na tumayo at dali-daling tumungo sa bintana para silipin kung sino o ano ang nasa labas. Ang bilis na pangyayari at nang makarating siya doon ay labis ang kanyang pagtataka kasi wala naman daw siyang nakita. Pero ako, sigurado akong mga buhok ng tao ang aking nakita. Sa pagtataka naman ni Mister ay agad niyang sinindihan ang lahat ng gasera namin at saka inikot po niya ang buong bakuran. Nang sa ganon ay makita niyang kung ano man ang sumilip sa aming bintana. Pero wala po siyang makita. At dito na rin unti-unting sumakit ang aking puson. At habang lumilipas ang mga minuto ay palala ng palala. Hanggang sa nagsabi na ako na hindi ko na kaya. Dadalhin kita sa bahay pagamutan. Gigisingin ko yung kumpare natin para meron tayong masasakyan. Sabi ni Mister. Wag na. Sa albularyo tayo dumiretso. Yan sigurong kailangan ko. Sagot ko naman at tumango ito. Nang makalabas na kami ng bahay ay bigla namang umihip ang malakas na hangin at napakalamig po nito. Dito na rin umalulong ang mga aso. Pinilisan namin ang paglalakad at meron naman po kaming dalang flashlight, yung di baterya at yung katawan ay gawa sa metal. Mabigat po ito at sabi ko sa isip ko, pag meron man kaming makita o merong humarang sa amin, ay agad ko itong ihahampas sa kanyang ulo. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay ramdam na ramdam ko na parang sinusundan niya kami. Ilang beses naman kaming lumingon pero wala kaming makita. Subalit yung pakiramdam na parang merong sumusunod sa inyo. At sabi naman ng asawa ko, pag daw ako mabahala. Kasi nandyan naman siya. At isang sigaw lang namin ay agad naman po kami madidinig ng mga kapitbahay. At nang marating namin ang bahay ng aming kumpare ay agad namin siyang tinawag. Mabuti naman at nagising ito at sinabi namin na pupunta kami sa albularyo kasi sumasakit ang tiyan ko. Hindi naman po siya nagdalawang isip na ihatid kami. Single lamang ang kanyang motorsiklo at ako yung nasa gitna. Nung medyo malapit na kami sa bukana
ay pinag-usapan pa namin ang mga nangyari sa bahay. At sabi ng kumpare namin ito na tawagin natin sa pangalang Manoy ay hindi daw siya takot sa mga ganitong bagay. At kahit anong mangyari, lalaban daw ito kapag meron man siyang makita. Nako Sir Chris, sa maniwala kayo hindi, ay hindi pa man namin nararating ang bukana, ay meron po kami nakitang malaking pusa sa unahan na naglalakad papunta sa kabilang bahagi. Nahagi po ito ng ilaw ng motorsiklo at itong si Manoy ay walang tigil sa pagbomba at busina ng kanyang motorsiklo. Maliban dito ay sumisigaw pa siya na tila ba hinahamon ng pusa na nagpakita sa amin. Subukan mo lang. Makikipagpatayan ako sa iyo. Sabi niya at nakita naming huminto ang pusa at tumitig pa sa amin. Ito yung sitwasyon na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin namin makakalimutan. Pinag-uusapan pa rin namin to. Nakalabas naman po kami ng baryo at makalipas ang mahigit kalahating oras na biyahe ay narating namin ang bahay ng albularyo. Doon ay ginamot ako at unti-unti namang nawalang pananakit sa aking puson. Sabi niya inaaswang ako at nagulat naman kami nung nagsabi ito na yung umaaswang sa akin ay isang tindera. Wala naman po akong nakaharap o binilhan na tindera sa araw na yon, kundi itong naglalako ng mga seafoods. Nagtataka nga lang ako kung paano nalaman ng albularyo na isang tindera. Nagtanong pa ito sa akin kung meron bang mga senyalis nung kaharap ko ang tindera at sabi ko meron. Tunog ng tiktik. At sabi niya ito nang kasagutan sa aking mga katanungan. Wala nang dahilan para magdalawang isip ako kung sino yung umaaswang sa akin. Siyempre naniwala ako sa kanya. Siya po kasi ang pinakatanyag na albularyo sa aming bayan. Dinadayo pa nga ito ng taga-ibang probinsya. Hinintay na lamang namin na sumikat ang araw at sabi ng albularyo, sigurado siya na ako talagang pakay ng tindera sa bari namin. Kasi nga hindi naman siya pumapasok sa amin noon. Unang beses ko na siya nakita kaya naman pumasok din sa isip ko si Lola Amanda. Yung mga sinabi niya sa tindera. Sa pagsikat naman po ng araw, ay bumalik kami sa aming baryo. Pagkarating namin sa bahay, ay agad po kaming pinunta ng kapitbahay namin na tawagin nating Aling Dina. Nagtanong ito kung nakatulog ba kami ng maayos kasi ang ingay ng kanilang aso. At dito na nga namin kinuwento sa kanya ang mga nangyari sa amin at kung ano yung mga naranasan namin na kababalagan. At sabi niya, kaya pala walang tigil sa pagtawal ng kanyang aso. Bandang 9:00 ng umaga ay nabalitaan namin na si Lola Amanda ay sinugod sa isang bahay pagamutan kasi ang sama daw ng kanyang pakaramdam mula pa ng madaling araw. Suka daw ito ng suka ng maitim na likido at nagtataka nga ang kanyang mga anak at apo kung bakit ganoon ang nangyayari sa kanya. Nagrereklamo din daw ito na ang sama ng kanyang pakaramdam at umiikot ang kanyang paningin. Ay talagang nag-alala kay Lola Amanda at malakas pong kutob ko na ang nangyari sa kanya ay meron pong koneksyon sa akin. Pagpatak naman ng tanghali, sabi ko kay Mister, bisitahin namin si Lola Amanda kasi hindi na ako mapakali at talagang nababahala na ako sa kanyang kalagayan. Ilang beses din po akong pumunta sa kanilang bahay para magtanong kung kumusta ba siya pero walang balita ang kanyang mga apo. Tumungo nga kami sa bahay pagamutan ni Mister at nakita namin si Lola Amanda na maayos naman ang pakaramdam. Hindi naman daw siya natamaan ng isang malubhang sakit at nung nakita niya ako ay agad siyang napamura at sinabihan niya akong umupo sa kanyang tabi. Dito na po siya nagkwento ng kanyang mga napanaginipan at tama nga ang aking kuto na meron nga itong koneksyon sa mga nangyari sa akin. Wala po siyang ibang napanaginipan kundi ang tinderang binilan ko ng ulam kahapon at sabi niya galit na galit daw yon habang kausap niya ito sa kanyang panaginip. Pero sumasagot naman daw si Lola Amanda sa kanya na may kasama pang mura. At bandang 2:00 ng madaling araw, nagising daw siya na masamang kanyang pakaramdam. Hanggang sa sumuka daw ito at nadidinig rin niya ang tahol ng aso. Mga aso ni Aling Dina. Sabi pa niya, pag makita niya ulit ang tindera,
talagang kukumprontahin niya ito. Nakalabas naman po siya nung araw na ito, pero magmula noon ay hindi na talaga namin nakita ang tindera. Hindi rin namin alam kung saan siya nakatira at hindi na rin nasundan ang karanasan namin. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Maraming salamat din sa mga tagapakinig. Hanggang sa muli po. More power. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Samar, way back 1992. Matagal na po itong nangyari pero hindi pa rin namin makakalimutan magpahanggang ngayon. Yung nanay at tatay ko noon ay parehong nagbebenta ng mga gulay sa palengke. Kami ng ate ko ay nag-aaral nung time na to. Ako ay nasa high school at si ate naman ay malapit nang gumraduate sa kolehiyo. Malaki ang agwat ng aming mga edad nang dahil si nanay ay meron pong problema. Mahirap itong magkaanak noon pero nagpapasalamat pa rin sila kasi dumating kami ni ate. Simple at payak ang buhay namin sa Samar nung time na to. Nakatira kami malapit sa isang bundok. Preskang hangin, maaliwalas at walang problema sa pagkain. Kasi kahit kabuti ay pwedeng ulamin. Ito yung walang lason. Hindi ko naman inaasahan na magkakaroon pa kami ng karanasan doon. Isang hapon, pagkatapos ng aming klase, ay agad akong tumungo sa palengke kasi tutulong pa ako doon kay nanay at tatay. At yung pwesto namin ay nasa gitna ng mga nagbebenta din ng mga gulay. Meron po kami mga kakompetensya. Pero nang dahil nga negosyo, normal lamang ito. Subalit araw-araw, kami ang binabalik-balikan ng mga tao. Kasi maraming mga kaibigan si nanay at tatay sa aming bayan. At masasabi ko na malaki ang tulong nito sa isang negosyo. Kapag maraming kang kaibigan, marami din ang bibili sa'yo. Babalik-balikan ka o di kayo susuportahan. Pero lingid sa aming kaalaman ay meron na palang naiinggit sa amin. Hindi naman talaga ito maiiwasan, lalo na pagdating sa ganitong sitwasyon. Habang bumibili sa amin ang aming mga suki, ay nakita kong nakatingin ng masama kay nanay itong isang tindera ng mga gulay na tawagin natin sa pangalang Amanda. Sa katunayan, mag-iisang buwan pa lang siya doon sa kanyang pwesto at syempre, wala pa itong masyadong kakilala doon kaya matumal ang benta. Kinakaibigan na rin naman siya ng aking nanay kasi sa lahat ng nagbebenta ng mga gulay, siya lang pong dayo doon. Lahat kami ay taga doon sa bayan na yon. Hindi namin alam kung taga saan po itong si Amanda. Kusa lamang itong pumwesto doon sa amin. Bandang 6:00 ng gabi ay nagsabi si nanay na uuwi na kami. Kasi masama daw ang kanyang pakiramdam. Pagkarating namin sa bahay, ay nagtanong si tatay sa kanya kung ano ang problema. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Tanong ni tatay sa kanya. Ayos lang ako. Medyo nahihilo ng kaunti. O sige na, mag-apunan na tayo. Sagot naman ng aming nanay. At si ate sa mga sandaling ito ay naghahanda ng mga pinggan. Siya na rin po nagluto ng ulam. Ito kasi ang kanyang toka tuwing hapon. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, ay nakarinig kami ng isang tunog na siyang nagpahinto kay tatay sa pagkain. Ano yun, tay? Tanong ko sa kanya. Parang pamilyar ang tunog na yan, ha? Sandali. Pabulong na sagot niya. At pinakinggan pa ang tunog na yon. Tumunog nga ulit ang parang ibon at dito nanlaki ang mga mata ng aming tatay. Kasi ayon sa kanya, huling narinig niya ito nung nagbibinata siya at masamang sinyalis daw ito. Bakit ay? Ano pong ibig sabihin ng tunog na yan? Tanong naman ni ate sa kanya.
Aswang. Pabulong na sagot ni tatay. Tumayo ito at tumungo sa kusina. Nakita namin siyang kumuha ng itak at saka sumay niya sa amin na huwag kaming sumunod. Pagkalabas niya ng bahay ay tumungo kami sa bintana para tignan siya. At tumungo talaga ito sa bahagi na kung saan namin narinig ang tumutunog. Pero tumigil ito. Kung sino ka man, huwag mo na kaming subukan. Wala akong inaatrasan. Pagpaparinig ng aming tatay. Totoo naman po ito kasi nung nagbibinata si tatay, may palagi itong nasasangkot sa gulo sa aming baryo. Pagkatapos niya magparinig, ay hinintay pa niyang tumunog ulit. Pero nakarinig kami ng pagaspas sa puno na kung saan namin huling narinig ang tunog. Pagaspas na parang may lumipad papalayo. Yan, tama yung ginagawa mo. Lumayas ka at huwag ka nang bumalik dito. Pasigaw na sabi pa ng aming tatay at pumasok ito sa loob ng bahay. Pinagpatuloy namin ang hapunan at makalipas ng isang oras, pumasok na kami sa aming kwarto para magpahinga. Bandang 11:00 ng gabi ay nagising ako nang dahil ginising ako ng aking ate. Tumungo talaga ito sa aking kwarto. "Tol, gising," sabi niya. At nang magising ako ay labis naman ang aking pagtataka kung bakit nasa loob siya ng aking kwarto. "Oh, anong problema mo? Ba't ka nandito?" Tanong ko sa kanya. "Kanina pa ako may nadidinig ni Apak sa bubong ng bahay. Pakinggan mo." Pabulong na sabi ni ate at pinakinggan ko nga ang kanyang sinasabi. Meron nga pero napakahina na kung hindi mo papakinggan ng mabuti ay hindi mo talaga madidinig. Kaya sabi ko sa kanya, gisingin namin si nanay at tatay. Tumango naman si ate kaya naman tumungo kami sa kwarto ng aming mga magulang at dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Nakita naming tulog ang mga ito at sabi ko kay ate, siya nang gumising sa mga ito at ginawa naman niya. Hindi naman nagtaga ay nagising silang dalawa. Nagtataka kung bakit namin ito ginawa. Nakita ko naman na sinabi ni ate sa dalawa kung anong problema at si tatay ay agad na nakiramdam sa aming paligid at bumangon. "Lalabas ako, dito lang kayo," sabi ni tatay at tumango naman kami sa kanya. Makalipas ng ilang minuto ay nagsabi si nanay sa amin na ang sama ng kanyang pakiramdam. Ang sakit daw ng kanyang tiyan tapos ang init daw ng kanyang likod na parang pinapaso. Mainit din daw ang lumalabas na hangin sa kanyang ilong at sabi ni ate sa kanya baka meron siyang lagnat. "Magpahinga lang po kayo, nay. Baka meron na po kayong lagnat," sabi ni ate sa kanya. "Alam nyo, nararamdaman ko na hindi ito pangkaraniwan. Iba na itong nararamdaman ko. Dagdagan pa na merong nagpaparamdam sa atin. Malakas ang kutob ko na merong nangyayaring kababalagan sa akin. At ako ang kanyang punteriya dito," sabi ng aming ina at nagtinginan kami ni ate. Kinukutuban na rin kami ni ating na masama at baka totoo nga ang sinasabi ng aming nanay. Baka siya nga ang punteriya. Makalipas ng ilang minuto ay narinig naming sumigaw si tatay at nagparinig sa mga nagpaparamdam. At unti-unti pang sumama ang pakiramdam ng aming ina. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, dito na po nanginig si nanay at sabi niya umiikot daw ang kanyang paningin. Ang init din ng kanyang katawan. Tapos kahit sa ang sulok ka man ng kanilang kwarto, ay meron talagang mga bangaw. Nakapagtataka kasi madaling araw, tapos maraming ganito. Tapos wala naman kaming mga karne o isda sa bahay namin. Dito na po naginala si tatay na baka inaaswang nga si nanay. Nanatili naman kaming gising para mabantayan siya. At sa unang tunog ng manok, lumabas ng bahay si tatay
at tumawag ng isang magaling na albularyo. Tanyag po ito sa bayan namin. Bandang 6:00 ay dumating sila sa bahay. Inutusan naman kami ni ate na maganda ng kape at tinapay, kaya ginawa namin yon. Pagkapasok pa lang ng albularyo sa kwarto ng aming mga magulang, ay agad siyang nagsabi ng, "Nako, ang daming bangaw dito ah. Kulam to." Dito na kami nagtinginan ni ate sa may kusina habang nagtitimpla ng kape. "Bumangon ka at sabihin mo kung saan masakit." Narinig naming sabi ng albularyo at bumangon naman na po si nanay at saka hinawakan ng albularyo ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. "Sabihin mo kung saan ang mahapdi." Dagdag pa ng albularyo. Tumango naman po si nanay at nang mahawakan ng matandang likod niya, dito na siya nagsabi na mahapdi. At nang maiangat ng albularyong damit ni nanay, ay nakita namin na ang kanyang likod ay merong malaking paso. Para bang sinunog. Kaya naman napailing kaming lahat. Meron pong mga ginawang orasyon ng albularyo at maya-maya lang sumigaw si nanay na para bang sinasaktan. Yun pala, hindi na siyang kinakausap ng albularyo, kundi ang taong nasa likod ng kulam. Para bang sinasapian si nanay, pero mabilis na po yon. "Anong pangalan mo?" tanong ng albularyo. Isang salita lang sinabi ng aming ina. Pangalan po ito, Amanda. Yun lang talagang kanyang sinabi. Tapos binitawan ito ng albularyo. At dito na po nakahinga ng maluwag si nanay. "Kilala niyo ba tong si Amanda? Inggit ang dahilan ng kulam. Sigurado ako." Sabi ng albularyo. At dito na po tumango si tatay. "Isa lang kakilala naming Amanda. Ito yung kasama namin sa palengke na nagbebenta din ng mga gulay. Na kung makatitig kay nanay ay masama. At para bang may galit na nararamdaman. Pero ang tanong naman namin, paano niya nakulam si nanay? Eh hindi naman si nanay masyadong nakikipag-usap sa kanya." Pero ang sabi ng albularyo, maraming paraan para makulam daw ang isang tao. At kung ano man ang ginawa ni Amanda para matuloy ang kanyang plano, yun ay hindi namin alam. At yung tungkol naman doon sa nagpaparamdam sa amin, sabi ng albularyo, isa daw itong aswang. At baka kasabot daw ito ni Amanda. May kutob rin siya na itong si Amanda ay may lahing aswang. At gusto niya sana itong makita para malaman niya talaga kung tama ang kanyang hinala. Subalit malabo na daw itong mangyari. Kasi kahit magpustahan pa daw kami, hindi na magpapakita sa amin si Amanda kahit kailan. Kasi nalaman na namin na siyang nasa likod ng kulam. Nagpahinga naman si nanay sa araw na ito at meron pang binigay na pananggang albularyo sa kanya. Nang sa ganon, ay hindi na daw siya tabla ng ulam. Kinabukasan ay sama-sama kaming tumungo sa palengke at maaga pa lang ay umalis na kami ng bahay. Pagkarating namin doon, syempre inisip namin na makikita namin si Amanda. Subalit tama ang albularyo. Pagkarating namin doon sa pwesto, ay wala na doon si Amanda. Pero nandoon ang iba naming kakumpetensya. "Nakita niyo ba dito si Amanda?" tanong ni tatay sa mga ito. "Hindi pre, wala rin siya kahapon dito. Bakit?" sagot naman ng isa. "Sigurado? Wala siya dito kahapon?" tanong pa ni tatay sa kanya. "Oo pre. Bakit? Meron bang problema?" tanong pa ng mama. Wala. Sige, maraming salamat." Sagot na lamang ni tatay sa kanya at kaming apat ay nagtinginan. Kasi tama nga ang sabi ng albularyo sa amin. Hindi nga siya nagkakamali. Lumipas lang pong mga araw pero ni isang beses ay hindi na namin nakita si Amanda doon sa palengke. Isa lang naman ang ibig sabihin nito at sabi ni tatay, pag makita niyang aling ito, hindi siya magdadalawang isip na kumprontahin.
kasi nga meron siyang ginawa kay nanay. Naging tahimik ang lahat magmula noon at ang akala namin ay hindi na muli kaming gagabalain. Kaya naging kampante naman kami. Makalipas ang 2 linggo, isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi, ay nagsabi si nanay na parang may hindi tama. Pakiramdam daw niya ay merong sumusunod sa amin. Kaya naman habang naglalakad kaming 3, ay palingon-lingon kami sa aming likuran kasi baka meron nga kaming makitang hindi maganda. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig namin ang unang tunog na narinig namin sa bahay bago sumama ang pakiramdam ng aking nanay. Pero agad na nagparinig si tatay. "Naku Amanda, wag mo na ulit subukan kasi kung maulit iyon, hahantingin ka namin. Hindi kami titigil hanggat hindi ka namin nakikita. Tandaan mo yan. Hindi kami takot sa iyo." Pasigaw na sabi ng aming tatay at naging alerto naman kami ng aking nanay kasi parang sinusundan kami ng tunog na ito. Sa huling tunog niya ay binato ni tatay ang bahagi na kung saan siya naroroon at nakarinig kami ng pagaspas papalayo. Nagparinig pa si tatay. "Sabihin mo sa amo mo na hindi kami takot sa kanya." At nagpatuloy kami sa paglalakad. Napapailing na lamang kami. Pero matapos ang mga pangyayaring ito ay naging tahimik naman ang lahat at naging maayos ng kalagayan ng aming ina. Hindi na muli kaming pinaramdaman at hindi na talaga namin nakita si Amanda magmula noon. Naglaho ito na parang bula. At Sir Chris, dito ko na siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo. More power.